Lahat tayo nakakaramdam ng pagod. Well, normal lang yun kasi tao tayo, di ba? Napapagod tayo sa buhay, napapagod tayo sa relasyon, napapagod tayo sa maraming bagay, di ba? So, paano kung bigla mong naramdaman na napapagod ka na sa relasyon na meron kayo? Dapat bang bumitaw ka na? Dapat bang i-let go mo na siya? Ano ba yung tamang dapat gawin? Well, in this video, pag-uusapan natin yung 5 bagay na pwede mong gawin kapag naramdaman mo na yung pagkapagod sa pagsasama. Kung interesado ka malaman kung ano yung 5 yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So ito na, ramdam mo na yung pagod sa pagsasama nyo. Siguro sawang-sawa ka na nakikita yung paulit-ulit niyang ginagawa sa'yo. Pagod ka na na ikaw yung palagi nag-a-adjust. Pagod ka na na ikaw yung laging gumagawa ng paraan para maging okay yung pagsasama niyo. Ano ba yung dapat mong gawin para hindi mo maisip bumitaw sa pagsasama niyo? Ang una mong dapat gawin, bigyan mo ng oras yung sarili mo. Sabi nga time heals all wound, di ba? At totoo naman na halos lahat ng sugat ay nagagamot ng oras. May mga maikli nga lang na panahon, magiging okay ka na, may mahaba, iba't iba yung range, di ba? Pero it will soon heal, di ba? Depende yan sa lalim at laki ng sugat na nangyari. Kaya naman napaka-importante na bibigyan mo ng oras yung sarili mo na mag-heal, na maging okay. Siguro, yung mga ganitong oras, dapat pinapamper mo yung sarili mo, binibigyan mo ng oras yung sarili mo na maging masaya, na ma-enjoy yung moment na alone, di ba? At napakaraming way para ma-let go yung mga negativity sa sarili natin. Isa na rito yung pagpapatawa at pagpapangiti sa sarili mo. Pag-share ng bigat ng nararamdaman mo sa iba. O kung wala kang masabihan ng bigat na nararamdaman, pwede mong isigaw yan sa mundo. Pwede mong i-share yan sa nasa taas. Diba? Just give yourself time to heal. Bigyan mo ng oras yung sarili mo na maging okay. Na ayusin yung sarili mo. Na pagandahin, na pasayahin yung sarili mo. Baka ito yung hinahanap mong paraan para maging okay ka na ulit. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Well, usually kapag emosyon yung nanguna sa atin, nagiging mali yung desisyon na nagagawa natin. Diba? Kapag galit tayo, nag-desisyon tayo kaagad. Eventually, kapag okay ka na, pagsisisihan mo yung desisyon na nagawa mo, tama? O kapag masyado kang masaya at nag-desisyon ka agad na gawin yung mga bagay-bagay, then eventually kapag hindi ka na masaya, pagsisisihan mo na naman yung desisyon na nagawa mo. So ang kailangan mong gawin i-assess yung sarili mo. Kung yung desisyon na gagawin mo ba ay makakabuti talaga sa'yo in the long run o isa to sa mga pagsisisihan mo sa inaharap. Think twice, think thrice, o pag-isipan mo pa ng lubos para maging tama yung pagdedesisyon na naiisip. Ay, proceed tayo sa ikatlo, which is i-assess mo kung kaya mo na ba talagang tumayo sa sarili mo mga paa. Well, yan talaga ang mangyayari kapag napag-desisyonan mo ng huminto, napag-desisyon mo ng tapusin ng lahat. Magse-separate kayong dalawa. At dun sa sitwasyon na yun, kapatid, tingin mo ba, kakayanin mo bang mag-isa? If kakayanin mo mag-isa, baka tama yung desisyon mo na bumitaw na. If sa tingin mo naman kakailanganin mo pa rin siya na bigla-bigla ka lang nagdedesisyon at nagbabase ka sa emosyon mo habang nagdedesisyon, then kailangan mong tanungin ulit yung sarili mo kung magiging tama ba yung desisyon na gagawin mo o nagpapadalos-dalos ka lang. Kasi kapatid, ikaw yung makapag-decide niyan kapatid ko. Worthy pa bang ipaglaban yung pagsasama o kailangan mo nang bumitaw para maging malaya? Yun yung ikatlo. At ang ikaapat, kapag sa tingin mo tama na yung dapat mong gawin, tingin mo okay na kaya mo nang tumayo sa sarili mo mga paa. Make a decision kapatid and start doing it. Anong mangyayari sa decision na hindi mo naman ginagawa, di ba? Ito na, nakita mo na hindi worthy na ipaglaban yung pagsasama. Alam mo na kung ano yung tamang gawin, pero wala kang ginagawa. Anong sense, di ba? Kaya naman kapag nag-start ka na gumawa ng isang decision na alam mo makakatulong sa sarili mo at alam mo na magpapalaya sa'yo, then do it kapatid. Kasi kapag hindi mo ginawa, pinagpaliban mo, yan yung desisyon na pagsisisihan mo hanggang dulo. At ang ikalima, kapatid, enjoy being independent. Ito na, nakapag-desisyon ka na bumitaw. Alam mo na at kaya mo na sa sarili mo na tumayo sa sarili mo mga paa. Sinimulan mo na yung desisyon mo na to. Ginagawa mo na to. You take action na. Upon doing this, kapatid,
makikita mo yung freedom. Mararamdaman mo na ito pala yung kalayaan na hinahanap ko. Ito pala yung gusto ko talaga mangyari. Ito pala yung dapat at hindi ko dapat pinaparamdam sa sarili ko. Diba? Kasi sa totoo lang kapatid, may mga tao na pumapasok sa isang relasyon knowing na hindi naman ito yung tunay na magpapasaya sa kanila. Diba? Papasok siya sa relasyon dahil lang nabuyo ng mga kasama, na papasok sa isang relasyon dahil iniisip niya yun yung magpapahil sa kanya bilang tao. Diba? Halimbawa, toxic sa pamilya nila. Gusto niyang makalaya rin sa pamilya na yun. Ang gagawin niya, ang solusyon niya, mag-asawa, di ba? Pumasok sa isang relasyon. Diba? Yeah, and then, history repeats itself. Bumabalik lang na bumabalik yung problema na tinatakbuhan nila, di ba? Every time na babalik yung problema na yun, laging may catch, laging may extra na pabigat. Kaya naman kung isa ka sa mga tao, kapatid, na napagod na sa pagsasama o napapagod na sa isang relasyon, ipahinga mo yan, kapatid. I-assess mo kung ano ba yung tamang maging decision mo. Diba? At kung mapili mo na maging mag-isa, i-enjoy mo yung moment mo with yourself. Yung pagiging independent mo. I-heal mo muna lahat ng wounds na meron ka. Nakakapumasok ulit sa panibagong relasyon para hindi magsasuffer yung tao na para talaga sa'yo. Diba? I hope na enlighten kayo rito sa video na to. If na-enlighten nga naman kayo, please help me share this to your loved ones. Kasi hindi natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila. Natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kalagayan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inahat. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and protect you. Peace. Whenever your heart is broken